Praise him, all his angels, and praise him, all his heavenly hosts. Praise him, sun and moon. Praise him, all you shining stars. Praise him, you highest heavens, and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for at his command they were created, and he established them forever and ever. He issued a decree that will never pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all ocean depths, lightning and hail, snow and clouds, stormy winds that do his bidding. You mountains and all hills, fruit trees and all cedars, wild animals and all cattle, small creatures and flying birds, kings of the earth and all nations, you princes and all rulers on earth, young men and women, old men and children, let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the earth and the heavens, and he has raised up for his people a horn, the praise of all his faithful servants of Israel. The people close to his heart, praise the Lord. Let us pray. Father, we praise you at nais namin kayong sambahin ng buong puso, ng sama-sama bilang magkakapatid, bilang isang katawan ni Kristo. Purihin ang iyong pangalan, damhin ang iyong pangungusap at pagkilos sa aming kalagitnaan, at maranasan ng pagkilos ng iyong Espiritu sa aming pagbabago, sa aming katatagan, at sa patuloy ng pagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat po, Diyos, sa napakagandang umaga na kami muling magkasama-sama upang purihin ka, pakinggan ka, manalangin, umawit, at magsama-sama. O Diyos, ingatan niyo po ang mga kapatiran namin na papunta pa lamang dito. Kaming narito na, O Diyos, ay ihandaan niyo po ang aming puso't isipan upang masaksihan ang inyong kabanalan, yung kalwalhatian sa aming kalagitnaan. Ito po aming pong dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Nandiyan ko po kayong tumayo. Tawagin ko na po ang ating music team pangunguna sa atin sa papuri sa pamamagitan ng mga awitan. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y handa ng magalak at magpuri sa ating Panginoon? Amen. Ngayon po ay tayo po'y sama-samang umawit at magbigay ng papuri sa pamamagitan ng ating mga awitin. At tayo po'y nagagalak sapagkat tayo magkakasama muli, no, na sabay-sabay na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Tayo po'y patuloy na magbigay ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Basta ang kalawakan, unawaan dahilan bakit ako di mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nasasaya sa piling mo. Man o kagipitan, ako ay may lalapit.
Susan, sandigan, mababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayong binigay sa akin. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Awitin po natin, buhay. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, masalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, masalamatan ka. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church! Salamat, salamat! Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time, salamat, salamat. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Patuloy po tayong umawit ng pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga awitin. Dakilaan mo.
dakilaan mo. Kulang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ulit po tayong umawit sa ating Panginoon. Awitin mo man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan. Dakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin po natin, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Panahon, wala kang katulad. Tunay nga pong ang ating Diyos ay nag-iisang tunay na Diyos. Siya lamang yung dapat nating sinasamba. Sa Kanya lamang lahat ating pagpupuri at pagsamba. Karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sabay-sabay po natin awitin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. For the last time, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isigaw natin, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Purihin po ang ating Hari, nag-iisang Hari, Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya lang po lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Wala nang iba. Amen. Amen.
Tayo po ay patuloy na dumulog sa presensya ng ating Panginoong Diyos. O Diyos, pinupuri ka namin. Patuloy naming dinideklara, niluluwalhati ang iyong pagiging banal. Pagiging isang Diyos na tunay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may lalang ng lahat, Diyos na nangingibabaw sa anumang kapangyarihan na meron ng mundo. Sa lahat ng mabubuti o masama, sa lahat ng maliliit o malaki, nangingibabaw kayo sa lahat, Panginoon. Kayo ang aming Diyos na walang imposible sa lahat ng pwedeng gawin para sa ikabubuti ng lahat, para sa kasunuran ng inyong mga plano, para sa ikakatagumpay ng inyong kalooban. O Diyos, kayo ang nag-iisa. Kayo ang tunay na Diyos. At dahil dyan, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa aming paglapit sa inyo bilang hindi lang mga individual na tagasunod ng Panginoong Jesus, kundi bilang kanyang katawan. Bilang isang simbahan, naniniklod kami sa harap ng iyong kabanalan, sa ilalim ng iyong kapangyarihan, at sa mga palad ng iyong kabutihan, O Diyos, lumalapit kami. Hinihiling namin, Panginoon, ang patuloy ninyong kabutihan ang maranasan namin sa buong umagang ito. O Diyos, inilalapit namin muna ang aming mga sarili at inihingi ng kapatawaran mula sa aming mga nakakalimutang gawin hanggang sa aming mga pagkakamali. Lalong-lalo na, Panginoon, yung mga kasalanan na alam namin na makakasama, makakapagbigay ng sakit sa ibang tao, sa mga mahal namin sa buhay, at maging sa aming sarili. Hinihingi namin ang kapatawaran na ito, Panginoon. Hinihiling namin, lalo na, O Diyos, dahil wala nang ibang mas nabibigyan namin, Panginoon, ng kalapastanganan ay ang iyong pangalan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga karumihan, bilang inyong mga nilikha sa inyong wangis, hindi ito ang nararapat sa amin, O Diyos. At bilang inyong mga tinubos ng dugo ng inyong anak na si Jesus, lalong-lalo na, Panginoon, hindi ito ang nararapat sa amin. Kaya, Panginoon, patuloy niyo kaming patawarin, patuloy niyo kaming baguhin, patuloy niyo kaming hugasan, hanggang sa maging kawangis kami ng iyong anak na si Jesus. Dahil ito po ang nararapat sa amin, na maging kawangis ni Jesus nang upang maging kawangis kami ninyo. O Diyos, salamat po ng patuloy na pagkilos ng Espiritu sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming baguhin, patuloy niyo po kaming patatagin, at gabayan sa araw-araw na aming pamumuhay at pagsunod sa inyong mga utos. Hindi, O Diyos, upang mapahirapan kami. Hindi upang labag sa aming kalooban ay magawa namin ang inyong mga itinuturo. Kundi, Panginoon, maranasan namin ang tunay na kagalakan sa pagsunod kay Kristo. Na makita namin na merong makabuluhang layunin ng aming buhay, ang aming lakas, ang aming mga salita, ang aming mga pag-iisip, at ang aming mga kagalingan, na may kabuluhan ito sa pagbibigay ng kabutihan sa aming sarili, sa aming paligid, sa mga taong ipinagkatiwala niyo sa amin, at sa mundong, sa kapaligiran namin, na ipinagkatiwala ninyo sa amin. O Diyos, patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan upang magdala nga kami, O Diyos, ng katotohanan, ng hustisya, ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng kabutihan ninyo at pag-ibig ninyo saan man kami naroon. Bilang katawan ni Kristo, ay kami ang magiging ilaw at asin sa mundong ito, bilang tagapagsulong ng iyong pagkahari, bilang tagadeklara na kayo ang naghahari sa anumang pangyayari, saan mang lupalop, at sa anumang panahon. Ang aming
paring si Jesus na nagtagumpay mula pa man noon ay patuloy na magtatagumpay at magpaparanas ng kabutihan ninyo, ng grasya ninyo, ng habag ninyo, ng katotohanan ninyo at ng inyong hustisya saan pa man kami naroroon. O Diyos, patuloy niyo nga po kaming pangunahan. Patuloy niyo nga pong hawakan maging ang aming mga pamilya, ang aming mga tahanan. Inilalapit namin sa inyo, Diyos. Pagpalain niyo po mula sa ama ng tahanan, sa ina, sa mga anak, at sa lahat pa po ng mga bahagi ng bawat tahanan ng BCF. Kayo po ang maging Diyos, hindi lamang sa bahay, kundi sa bawat buhay na napapaloob sa mga tahanan namin. Kayo po, O Diyos, ang magbigkis ng inyong pag-ibig sa bawat isa, na mapagtagumpayan ng mga hindi pagkakaunawaan, ng mapunuan ng mga pagkulang, na inyong ibuhos ang inyong pagpapala sa bawat pangangailangan, at na magabayan ninyo ang mga plano ng aming mga puso at ng mga tahanan, O Diyos. Ipuin niyo po ang aming mga karamdaman, ang mga sakit, hindi lang, Panginoon, sa pisikal, kundi maging emotional, mental, kabuuan ng aming pagkatao, Diyos, ay pagalingin ninyo ng iyong mga kamay. Inilapit namin ang aming mga kasamahan na halos hindi na makalakad, O Diyos. O yung may mga karamdaman na pabalik-balik sa ospital. Yung mga hindi na maintindihan, Panginoon, maging ng mga doktor. Sa inyo namin, inilalapit palalo, O Diyos. Gamitin niyo po kung anumang gamot, anumang pahinga, anumang opinyon ng mga doktor sa aming kagalingan. Patigit sa lahat, Panginoon, inyong presensya at pangunguna at kapangyarihan sa aming buhay, nawa ang magbigay sa amin ng katatagan at kagalingan at kapayapaan. Ganon din, O Diyos, ang patuloy na pangungunan niyo sa aming simbahan, lalo-lalo na sa mga buwan na ito, kung saan marami kaming gaganaping mga gawain. Ang aming Vacation Bible School na ministry ng mga kabataan para sa mga maliliit na mga bata ng komunidad sa paghuhubog ng kanilang pananampalataya, ng kanilang puso't isipan, sa pagkilala sa inyo, at sa pagkakaroon, Panginoon, ng pagkasalamuha nila sa bawat isa, na matuto sila kung paano, kahit sa murang edad nila, ay maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. O Diyos, tulungan niyo po ang aming mga kabataan sa mga leaders nito na maglilingkod, hindi lamang sa linggo na mismong gawain, kundi mula pa man nung nag-umpisa ang kanilang trainings, ang kanilang mga preparasyon, kanilang fundraising, Panginoon, na patuloy niyo pong pinupunuan. Ang kanilang mga puso't isipan, ihanda niyo po. Dahil alam ko po kung paano niyo sila inihanda at ginagamit para sa inyong kaharian. Patuloy niyo po itong gawin sa kanilang mga buhay, O Diyos. Pagpalain niyo rin po ang kanilang mga pamilya at kanilang mga karir, kanilang mga pag-aaral, upang patuloy sila maging kampante sa pagkilos sa inyong kaharian, O Diyos. At kung meron mga pagsubok, patatagin niyo po sila dahil dito niyo po patuloy niyo silang inaalalayan, binibigyan ng lakas. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon. At ihandaan niyo rin po ang mga batang maliliit na patuloy natatanggap ng iyong mga mensahe, makaranas ng pangangalaga ng kanilang mga kuya at ate, at makaranas ng mga kabutihan sa mga araw na sila ay nandito. At ingatan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po ng kaligtasan ng mga batang ipagkakatiwala niyo po sa amin sa mga araw na yan. Patuloy niyo po kami pagpalain, maging sa paghahanda din ng aming outing, na kung saan gaganapin po ang aming fellowship at water baptism, kung saan magkakaroon pa ng patuloy na panalanginan at pakikipagkapatiran at patuloy na pagsunod sa inyong utos sa bautismo, Panginoon. Ngayon pa lang, O Diyos, ay magtawag na po kayo ng marami pa po idadagdag sa inyong pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa bautismo, Panginoon, na inyong itinuro sa amin.
Ibuhos niyo rin po ang inyong pagpapala sa aming mga paghahanda sa pinansyal, sa programa, sa mga tao, Panginoon, na sasama. Pagpalain niyo rin po ang mga nilalabi pa namin mga inaasikaso sa aming pagproseso ng paglilipat ng pangalan ng titulo, Panginoon, para sa simbahan ninyo. Ang pangalan ng ministry center na mailipat ng final, Panginoon, sa inyong simbahan. Patuloy niyo rin pong gabayan ang mga kumikilos ng mga liderato ng simbahang ito. Patuloy po silang maglingkod gamit ng iyong kalakasan at patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga naglilingkod sa marami pa pong bahagi ng inyong mga gawain, sa mga nagbibigay na patuloy na ibinubuhos ang sakripisyo nila, Panginoon, na alam ko po ng bawat sentimo ay pangangailangan din nila, ngunit ibinabalik nila at ipinagkakaloob para sa inyong mga gawain, para sa inyong kaluwalhatian. Patuloy niyo pong pagpalain ang mga puso ng mga taong ito, ng bawat membro ng aming simbahan, ang bawat dumadalo, ang bawat nakikibahagi, hindi lamang, Panginoon, sa linggo, kundi maging sa aming mga Bible studies, sa aming mga iba pang gawain, Panginoon, na nakakasama namin ng iba pang kapatiran. Saan man sila naroroon, pagpalain niyo po. Matuloy nawa maging kagamit-gamit ang aming organisasyon, ang aming mga ministries, ang buong simbahang ito na kayo ang nagtatag para sa inyong kaharian, para sa pagpapahayag ng iyong kaluwalhatian, ng iyong paghahari, ng iyong kabutihan, ng inyong mabuting balita. O Diyos, sa pagkilos namin, patuloy namin pagdadala ng iyong pangalan at iyong big. Nawa ay maging pagpapala kami sa aming mga komunidad at patuloy din namin ipanalangin ang aming bansa na patuloy na humaharap sa maraming matitinding krisis, maging ang buong mundo. Patuloy po, Panginoon, sa bawat gabi ay inaalala namin sila. Sa bawat araw ay ginagawa namin sa abot ng aming makakaya, sa ilalim ng iyong grasya, ang bawat bagay na makakabuti, Panginoon, para sa aming mga kapwa at sa kung saan nyo man kami nilalagay sa aming paaralan, sa aming mga trabaho, sa aming mga komunidad. Nang sa ganoon, sa mga malilit na bagay, ngunit sa makapangyarihan na kapamaraan dahil sa ilalim ito ng iyong soberenya, sa ilalim ng iyong pagpapala, ay magkakaroon ng unti-unting pagkilala mga tao sa inyo. Unti-unting pagkaranas ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, habang kami, O Diyos, ay mananatiling tapat sa maliliit at sa malalaking bagay na ipinagkakatiwala niyo sa amin. Patuloy niyo po kaming kausapin, turuan, at baguhin. Mangusap kayo sa amin sa umbang ito, O Diyos. Patuloy niyo pong kilusan ng aming tagapagsalita sa umbang ito na inyong tinawag, ginagamit ng patuloy para sa inyong pangungusap sa amin at paghubog sa amin, O Diyos, gamit ang iyong katotohanan mula sa iyong salita. Kami po ay ihanda ninyo, buksan namin puso't isipan at tanggapin ang iyong pagtuturo sa pamamagitan ng mensahe niyo sa umbang ito. Lord, kumilos po kayo na matagumpay at may luwalhati sa aming kalagitnaan sa umaga ito. Nais po namin kayong masaksihan ang iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Haring si Jesus. Amen at amen. Yeah, magandang umaga mga kapatid. At salamat sa ating mga kapatid na pinangungunahan tayo patuloy sa pagsamba, maging sa pag-awit at mga papuri. Salamat at patuloy tayong ginagabayan ng ating mga kapatid na to. Nung Huwebes Santo, tutuwa ako dahil may mga kapatid tayong na-challenge ba na talakayin yung mga huling 7 salita ng Panginoon. At nakakatuwa naman lahat ng nagsipagsalita, nagsipagbigay sa atin ng ng mga lessons tungkol dito.
naalala ko din yung pagsasalita niya, no, nating kapatid na Kit. One time na first Sunday yata yun, nabanggit yung tungkol sa Pasko na ina-associate dito nga sa sa Holy Week. Sabi nga niya noon, pagka tanungin niyo si Kuya Bok, medyo naudlot ako rin sa sinabi na yon. Kaya lang bigla ko naalala yung nung araw, nung maliit pa yung panganay namin, si Tanya. Nakatira kami noon sa may Galas, sa may likuran ng QI. So namamalengke kami doon sa may palengke ng Galas. At magkaroon kami ng suki doon. Mga mga saksi ni Jehovah. Pero dito umuwi, somewhere dito sa malapit dito sa atin. Nabanggit niya nung minsan na sabi niya, kayo ba nagse-celebrate ng Pasko, ng Christmas? Sabi ko, syempre naman, kasi naalala yung kapanganakan ng Panginoon. Sabi niya, kami, iba yung Pasko namin. Ang Pasko namin yung Pasko ng pagkabuhay. At yun ang ipinagsasaya namin. Sabi niya gano'n. Saksi ni Jehovah to. Na kung tutusin, dapat yun ang talaga ipinagsasaya ng todo. So yung Pasko ng pagkabuhay na yun, ito yung resurrection ng ating Panginoon. I remember din nung araw, nung nasimulan kong mabuksan ng talagang pag-aaral ba dito sa Scripture. Meaning pag-attend ng Bible studies ba? Tatandaan ko noon ating kapatid na Ben. Yan yung masigasig na, kumbaga, sinasabihan ako tungkol doon at sinasabihan nga niya ako na iba, sabi niya gano'n. Iba pag natuklasan mo talaga yung katotohanan ng tungkol sa kung bakit namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. At maranasan mo yung bagong buhay sa Kanya. Iba yung saya, sabi niya, ibang-iba. Si Ben, nakilala ko yan dati sa may Cebu. Pareho kaming representative ng isang kumpanya. Although siya mismo mga produkto talaga na ikinakalat sa paligid para may mabili yung mga tao. Ako naman nagdi-detail sa mga doktor tungkol doon. Saglit lang din kami nagkaanuhan ni Ben noon sa Cebu. Nang muli namin pagkikita, wala na ako dito sa B. Johnson kung saan ako nagtatrabaho noon. And then, nasa Soriano na ako noon. Nasa may Ayala na ako noon. At doon nga kami nagtagpo sa may Ayala ni Ben. At kinukumbinsi nga niya ako tungkol dito na hindi ko ganap na maintindihan. Kasi nga, although lumaki ako sa ng mga magulang ko, lalo na yung nanay ko, kumbaga, mahigpit sa kuwan ng ng Katoliko. In fact, nagpapagawa siya ng mga imahen sa bahay. At may ilang pangyayari na para ba nagpapakita ng milagro tungkol doon. Yung mami ko din, yun ang nagdadala sa akin noon pagpunta ng Quiapo, pag nagsisimba. There was even a time na naranasan ko noon na sinasaktan ako ng tiyan, hirap na hirap ako. Sabi sa akin ng mami ko, kunin mo yung panyo mo anak, ipahid mo doon sa paanan nung Kristong nakadipa. Manalangin ka, tapos ipahid mo yung panyo mo sa tiyan mo. Mawawala yung sakit ng tiyan mo. Siyempre ako bata, ginawa ko naman. Abay nawala nga. Tuwa ako. Pero ganun pa rin. Lumaki ako na skeptical ako sa mga ganito. Kasi nga, ang dami kong
katanungan na kumbaga
twilight. And they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat it. Then they shall eat the flesh on that night, roasted in fire, with unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Do not eat it raw, nor boiled at all with water, but roasted in fire. Its head with its legs and its entrails. You shall let none of it remain until morning. And what remains of it until morning, you shall burn with fire. And thus you shall eat it with a belt on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand. So you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt on that night, and will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. So this day shall be to you a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. 7 days you shall eat unleavened bread. On the first day you shall remove leaven from your houses. For whoever eats leavened bread from the first day until the seventh day, that person shall be cut off from Israel. On the first day there shall be a holy convocation. And on the seventh day there shall be a holy convocation for you. No manner of work shall be done on them, but that which everyone must eat, that only may be prepared by you. So you shall observe the feast of unleavened bread. For on this same day I will have brought your armies out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as an everlasting ordinance. In the first month, on the 14th day of the month, at evening you shall eat unleavened bread until the 21st day of the month at evening. For 7 days no leaven shall be found in your houses, since whatever eats what is leavened, that same person shall be cut off from the congregation of Israel, whether he is a stranger or a native of the land. You shall eat nothing leavened. In all your dwellings you shall eat unleavened bread. Pagpalain tayo ng Panginoon. Pagbabasa ng kanyang Skriptura. Wala pa to sa kalahati halos nung talagang buong chapter na to. So ito yung Passover, an annual feast na ibinaba ng Panginoon na ise-celebrate ng mga Israelitas habang buhay yan. Ng panahon ng Panginoon, sa kanyang public ministry, siguro nagkaroon ng 3 Passover yan eh. All throughout his ministry. And the last Passover, ito yung naging last supper ng Panginoon. I'd like you to take note na ang sabi sa kanya ng Panginoon,
this shall be the beginning of the month, the beginning of the year. This shall be the first month of the year for you. In other words, yung Passover will be conducted the first year or first month of the year sa kanila. On the first day, bumanggit doon ang Panginoon. Sa mga Hebreo na mayroong lunisolar calendar, ang araw ay binibilang according to the evolution of the moon. Yung first day, kumbaga sa atin dito, January 1. Yung first day is supposed to occur bago yung tinatawag na spring equinox. I don't know, hindi ko nabasa kung paano yung klase ng knowledge meron sila. Pero alam na nila na pagdating ng Marso, ito yung panahon ng tagsibol, springtime. Bandang March 21 or something, 19, 20, 21, 22, ito supposedly yung panahon ng new moon. Ito yung merong maliit na crescent ng moon na makikita pagdating ng twilight, bandang 6:00. Kung matatandaan ninyo, and I hope you do, ang pagbilang ng araw sa Biblia, nagsisimula sa kumbaga sa atin, 6:00 ng hapon. Tayo, ang araw naghihiwalay pagdating ng midnight, di ba? 12:00. Sa kanila, 6:00. Sa kalendaryo ng Hudyo, pag binasa mo mula Genesis at lahat, ang araw ng Israelita ay magsisimula sa twilight, sa gabi, hanggang sa kinabukasan ng araw yan. So yung first day na binabanggit dito ng Panginoon, na sinasabing ito yung unang-unang buwan ng taon para sa inyo. Laging naka-align yan doon sa new moon. Ito nga yung pagdating ng 6:00, makikita yung manipis na ganon, na ng crescent moon. And then 14 days after, doon papatayin yung lamb. Yung Lamb of God. Dahil yung dugo ng lamb, ipapahid sa pintuan yan. Sa magkabilang poste at doon sa ibabaw. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, ito yung huling babala sa Pharaoh. Sa gabing ito, papatayin ko lahat ng firstborn na male, firstborn na male sa lahat ng pamilya, tao, hayop. Pero pag nakita ko yung dugo sa pintuan, then alam ko, kayo yan, and I will pass over sa bahay nyo. So, sinunod ni na Moses. Pagsunod ni na Moses, grabe. Ang kwento rito sa Exodus, talagang antindi ng palahaw ng iyak. Bawat bahay. Palahaw ng iyak. Hindi lang basta iyak palahaw ng iyak. Isipin mo, kung nagkataon na yung tatay ay panganay, di mamamatay yun.
Kung nagkataon na yung tatay may 4 na asawa na nakatira doon sa bahay niya, at yung 4 na asawa niya, may 4 siyang panganay na lalaki. E di ang mamamatay pala nung gabing yun yung tatay, tsaka yung 4 na panganay. 5. Sa isang bahay lang yun. Bawat bahay sa Egypt, may namamatay. Nagugulat pa sila dahil pati yung baka, pati ibang mga hayop na panganay, namamatay. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Matindi rin to. Kasi nung lumapit si Moses do sa Pharaoh, na sabi niya, finally, pawalan mo yung mga tao ko. Dahil sasamba kami sa Diyos. Nung una, sabi ng Pharaoh, nung finally papayag siya, sige, kayong mga lalaki, sige, lumakad na kayo, tapos balik agad kayo dito. Sabi niya, hindi pwede. Kailangan kasama namin yung asawa namin. Kasama namin yung anak namin. Ano ba naman pagsambayan? Kailangan lahat. Pagkatapos, hindi lang yan. Pati mga hayop namin, kailangan namin isama. Sabi no, pero anong kalukuhan yan? Kailangan sabi niya. Kasi magsasacrifice kami, mag-o-offering kami. Hindi namin alam kung anong hayop ang i-offer namin until nandun kami. Nung pinaka-final, sinabihan siya, hindi mo pinakinggan yung 10 kababalaghan na ipinakita sa'yo ng Diyos. Pero ito, tandaan mo, lahat ng panganay na lalaki, pati panganay na anak mo, mamamatay. And true enough, sabi nga sa Exodus, na-imagine ba nyo, mga kapan, kunwari, huwag naman pero kung dito sa loob ng bliss na lang ha, bawat bahay dito, namatayan. Nagpapalahaw ng iyak. Na-imagine nyo kung gaano kalakas yung epekto niyan. Dito pa lang sa Bliss, hindi lang buong Bliss. Buong Quezon City pa. Hindi lang buong Quezon City, buong Metro Manila. Hindi lang buong Metro Manila, buong Pilipinas pa. Namatay ang mga panganay. Can you imagine yung lakas ng palahaw ng iyak na yan at ano? To the point na sabi nga nung mga Egyptians, palayasin mo na yan. Pag hindi, baka mamatay tayong lahat dito. And finally, sabi nga, sige, humingi kayo ng mga ginto, pilak, alahas, mga tela, damit. Yung mga Egyptians naman, oo na, sige, eto na, sige na, lumayas lang kayo. Sabi sa scripture, 600,000 na mga kalalakihan. Puwera yung babae, puwera yung mga anak. So sabi ko, nagkokonti ako mathematical calculation. Sabi ko, mga 2 milyon yan. 2 milyon. 2 milyon na ginising ng Pharaoh at lahat ng tauhan ng Pharaoh, ginising sila para lumayas na kayo dito. Can you imagine kung gaano kadami yung kung isa ng maraming grupo na nakikita natin, magagather sa Luneta pag kami mga rally-rally dyan. Prayer rally, political rally. Pero ito hindi ganun basta rally. Kasi may mga manok, may mga bibi, may mga baka. Madaming hayop na dala-dala. And then finally, they left. Pansinin nyo to, mga kapatid. Pwede sanang sinabi ng Diyos, pag hindi ka pa sumunod, bawat bahay may mamamatay. Hindi. Ang sinabi, pag hindi ka pa sumunod, lahat ng panganay na lalaki mamamatay. Specific yun, ha? Kasi kung may mamamatay lang sa bahay, pwede sabihin, ay, nagkaroon ng mga peste. Nagkaroon ng COVID. Todo. Patay yung mga sa loob ng bahay na iba. Pwedeng sabihin yun. Pero specify.
Sabi sa Biblia, lahat ng panganay na lalaki. Tao, hayop, mamamatay. And it happened. It happened, sabi sa Skriptura. Kaya nga, hating gabi, o lagpas hating gabi, pinagising na niya noon ng Pharaoh. Yung mga tao, mga slaves and all this. Finally, pati kay Moses sinabi, sige na, sama mo na, pati lahat ng hayop nyo. Lumayas na kayo dito. I can imagine why he said that. National catastrophe. Patay lahat ng panganay na lalaki. Ibig sabihin, yung army ng Pharaoh, maraming nawala. Saka ako nag-iisip nga kayo, hindi sinabing may mamamatay sa bahay na yan. Hindi. Lahat ng panganay na lalaki. Todo iyakan, lahat. Finally, sige na. Then labas sila. Passover. Pesa. Pesa. Ng mga Hebreo. Pascha. Sabi nila sa Latin. Pascha sa Greek. At may nagsabi pa nga na Pascha sa salitang Aramaico. Yun yung Passover na hindi pwedeng hindi nila isa-celebrate taon-taon. Kaya sa panahon ng Panginoong Jesus, Passover yung Last Supper. Sa atin dito, pag Huwebes Santo, usually tinatama ng Huwebes Santo yan. Ang naiisip lamang is yung huling hapunan, naghuhugas ng paa, hinuhugasan ng Panginoon ng paa ng mga disipulo, nagkakaroon ng kantahan, nagkakaroon ng palitan, nagkakaroon ng turuan. Pag binasa ninyo yung aklat, yung 4 Gospels, the Gospel of John, mula chapter 13, all the way hanggang chapter 17. Yan yung may pinakamaraming discussion tungkol doon sa Last Supper na yan. Maraming katuruang ibinaba ang Panginoon dito. Just as the Gospel of John. Sa Gospel of John, doon din kahit na papano, lumilitaw yung katotohanan na si Jesus ay hindi lamang tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. On that particular night, the Last Supper, may tradisyon pala yan, merong sequence yan. Kasi kakain ka ng inihaw na lamb. 1 year old, without blemish. Tapos, by the time sa panahon ng Panginoong Jesus, meron ng sistema yan. Meron parang kumbaga apat na kopa ng alak na iinumin throughout that supper. In between yan, may mga discussion, may ano. Supposedly, magtatanong yung anak, bakit tayo may ganito? Ano ibig sabihin ng pesa? Ano ibig sabihin ng Last Supper? O yung Hudyong nasa ibang lugar, siguro gagamitin niya yung salitang Paska. Bakit may Paska? And then ipapaliwanag ng Ama, ito yung panahong inilabas tayo, iniligtas tayo mula sa pagkaalipin, binigyan tayo ng kalayaan upang sumamba sa tunay na Diyos. At makilala natin ang ating mga sarili at makapagtatag tayo ng ating sariling bayan. Pagkat ang sabi ng Panginoon, dadalhin sila mula Egypt papunta sa lupain ng mga Hivites, Hittites, Jebusites. Ito yung Canaan.
And then it was done during this particular night, Passover. Pagdating sa Panginoon, habang kumakain and everything, ano sabi ng Panginoon? Habang putol niya yung mga tinapay at ibinibigay, sabi niya, this is my body, which will be given up for you. And then finally, this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which shall be shed for you and for all men, so that sins may be forgiven. The blood of Christ. Ibig sabihin, the death of Christ. So ito yung kahulugan talaga ng Huwebes Santo. Hindi lang basta nahugasan ng paa, kundi ang Huwebes Santo ay talagang nagpapakita ng tunay na kalayaan. Una sa mga Hudyo sa panahon nila, pangalawa ay doon sa mananampalataya sa Panginoong Hesus. At sa pananampalatayang yan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Panibagong buhay. Buhay ba na ikaw ay anak ng Diyos? Hindi lamang dahil member ka ng BCFC o di kaya umaattend ka pa sa CCF. O sige, ang basa mo ng Bible. Hindi. Kundi dahil sa pananampalataya mo sa ginawa ng Panginoong Hesus. At sa pagsunod mo sa Kanya, ikaw ay ipinanganak na muli. Yung mga bagay tungkol sa Diyos, yung mga spiritual na bagay na kumbaga ay yun ang talagang pinakabuod ng kapagkabuhay natin, hindi maintindihan, hindi magagap ng utak natin gaano man tayo katalino. Liban sa ipanganak tayo muli. At ang salita ng Diyos ay magsisimulang tumimo sa ating mga puso. Dito natin mararanasan na sa kabila ng kung ano ang nangyayari sa ating kapaligiran, may kapayapaan tayo. Ano man ang mangyari, paniwalaan natin yung sinasabi ni Paul, all things work together for good. To them that love God, to them that are the called according to His purpose. All things. Hindi sinabing all good things. Hindi. All things. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na kasiphayo ang payan, kahit halos madurog ang puso mo dahil sa nangyayari, tandaan mo, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay pinanganak na muli, gagamitin ng Diyos yan para sa kabutihan. Huhubugin ka ng Diyos sa wangis ng kanyang anak na si Jesus. At ang unang-una, yung kapayapaan. Sumunod yung kaligayahan. Sumunod, nandoon yung kakayahan mong umunawa sa kapwa mo at magpatawad. Totoo, napakaraming karumal-dumal na nagaganap sa ating kapaligiran. Lalo-lalo na sa ating pamahalaan. Pero sa halip na hatakin ka ng galit mo at lahat sa pananampalataya mo sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Anak, ano man ang mangyari, tandaan mo, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. Secured ka sa Panginoon. Ito yung makikita natin sa nangyari sa Passover. So ang Huwebes Santo ay hindi lamang paghuhugas ng paa, hindi lamang ito basta Last Supper,
kung saan sinasabi ng Panginoon, do this in memory of me. Ibig sabihin, talagang alalahanin mo kung anong ibig sabihin ito. Dahil sa Passover na yan, hindi lamang yung Paschal Lamb ang pinatay para kainin sa Passover supper, kundi yung firstborn of God. Si Jesus mismo ay pinatay. Nung 14th day na yan, nung last supper na yan. At sa pagkamatay niya, pinubos niya ang kasalanan so that all those who will believe in Him, ang mananampalataya sa Kanya, susunod sa Kanya, makikipag-ugnayan sa Kanya, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pero hindi lang basta buhay na walang hanggan. Ano sabi ni Paul? Kung ibinigay ng Diyos ang lahat para sa mga anak niya, hindi ba niya ibibigay lahat ng pangangailangan mo? Yung totoong pangangailangan mo. Kailangan mo ng kaliwanagan kung ano maging takbo ng buhay mo. Estudyante ka pa nag-aaral, alam mong dapat mag-aaral ka, pero higit sa lahat, anong direksyon mo? Then humingi ka ng gabay sa Panginoon at bibigyan ka dahil anak ka ng Diyos. Mga kapatid, ang Huwebes Santo, the Passover, is not just Pesach. It is not just Paska. Doon nagsimula yung Pasko. Doon ko naintindihan yung sinasabi ng saksi ni Jehovah. Pasko nila kasi Paskwa. Kaya yung Paskwal, galing yan din dyan sa Paskwa. Although nung college ako, may pinagtatawa ng kaming kandidato noon. Pascual Racuyal. Kumakandidato maging presidente. Kumakandidato siya noon laban kay Marcos, tsaka kung sino pa yung kalaban niya noon. Alam mo, plataforma niya ni Pascual Racuyal? Nadidinig ko lang ito sa mga kasama ko sa college noon. Ang plataforma niya, lalagyan niya ng dome ang buong Metro Manila. Dome. Wow. Tapos, i-air condition niya yung loob. Yun ang kanyang yun ang kanyang plataforma. Para daw hindi natin maranasan ng init. At ewan ko pa paano niya gagawin talaga yun. Palay ko, hindi sasapat yung 1.5 trillion na ninakaw na sa DPWH para ipatayo yung dome na yun. And that was before. But anyway, mga kapatid, this is one thing we can hold on to. Very specific ang sinasabi ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. At tandaan nyo, God will curse those who curse us. And God will bless those who bless us. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat po. Patuloy mo po kaming buksan sa iyong katotohanan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.